Sa tuwing dumarating ang Biyernes Santo, kapansin-pansin ang matinding katahimikan at pagninilay ng mga Kristiyano. Ngunit kung pagmamasdan ng mabuti, hindi pare-pareho ang paraan ng paggunita rito, lalo na sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante. Pareho nilang inaalala ang sakripisyo ni Jesus sa krus, pero magkaiba ang paraan kung paano nila ito ipinapahayag. Sa panig ng mga Katoliko, ang Biyernes Santo ay puno ng tradisyon at ritual na matagal nang isinasagawa. Wala silang regular na misa sa araw na ito, ngunit may tinatawag na pagdiriwang ng pasyon ng Panginoon. Dito binabasa ang kwento ng paghihirap ni Jesus, sinusundan ng taimtim na panalangin, at ang pinakasentro, ang paggalang sa krus. Isa ito sa pinakamabigat na sandali, kung saan ang mga deboto ay lumalapit upang halikan o hawakan ang krus bilang simbolo ng kanilang pananampalataya. Karaniwan ding isinasagawa ang Via Crucis o Stations of the Cross, kung saan inaalala ang bawat hakbang ni Jesus patungo sa kanyang pagpapako sa krus. Sa Pilipinas, mas tumitindi pa ito sa pamamagitan ng mga prosesyon at senakulo, kung saan muling isinasabuhay ang kanyang paghihirap. Minsan pa nga, ay may mga debotong nagpapapako o nagsasakripisyo ng sarili bilang panata. Samantala, sa panig ng mga Protestante, mas simple at direkta ang paggunita sa Biyernes Santo. Walang masyadong ritual o simbolikong gawain, ngunit mas binibigyang diin ang mensahe ng sakripisyo ni Jesus. Karaniwang nagtitipon ang mga mananampalataya para sa isang solemneng pagsamba kung saan binabasa ang mga talata mula sa Biblia, pinakikinggan ang pangangaral, at umaawit ng mga himno. Sa halip na ituon sa mga ritual, mas nakasentro ito sa pag-unawa kung bakit kailangang mamatay si Jesus at kung ano ang ibig sabihin nito sa buhay ng bawat isa. May ilang denominasyon na nagsasagawa rin ng simpleng komunyon, ngunit hindi ito kasing detalyado o ritual ng sa Katoliko. Sa kabila ng mga pagkakaibang ito, iisa ang pinupuntahan ng dalawang paniniwala, ang maalala ang walang kapantay na pag-ibig ni Jesus para sa sangkatauhan. Magkaiba man ang paraan, pareho itong nag-aanyaya ng katahimikan, pagsisisi, at mas malalim na pananampalataya. Sa huli, hindi nasusukat sa dami ng ritual o sa kasimplehan ng pagsamba ang tunay na diwa ng Biyernes Santo, kundi sa kung paano ito tumatago sa puso at nagiging gabay sa pagbabago ng buhay.